Hello mga day, ngayon ay magtatagalig ho tayo para maintindihan ang ating gustong iparating sa ating mga kababayan na nandito sa Hong Kong. Sino nakakakita sa live ni Chief Boy Mangyan dito sa Hong Kong mga day na nakig-meet up siya sa isang Pilipina na galing sa Pilipinas papuntang Dubai, nag-stop over dito sa Hong Kong at hinold doon sa immigration. The reason is utang. Okay, sa man to nag-ingon nga dili ta madlok di mo bayad sa utang kay di ta mapriso pag sure mo sa Pilipinas ug nakaikyas ta diri sa abroad di ta kaikyas mga day. Mga na kinahanglan mo bayad kita mga day kay naa ginay mga parusa mga day kuyaw kay tanan niya tas laing nasod unya ingon ana atong dangatan dito mga day. Naay Pilipina ba nga na hold merong Pilipina tagaligi na lang natin man. Merong Pilipina na na-hold dun sa airport. Ang reason is utang mga day, ni-report siya ng amo niya kasi ang bangko ay laging tumatawag at nagpapadala ng sulat doon sa bahay ng amo niya, which is bawal yon nating ipamigay ang kanilang mga address at phone number kasi delikado yan mga day pag na-scam sila. So yun, ni-report siya sa immigration mga day. Kaya siya na-hold. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na hindi totoo yan na pag may utang tayo dito sa Hong Kong at ating ilalayasan tayo ay safe na. O, tingnan natin si kabayan, hindi niya talaga inaakala na ma-hold siya dito sa airport. Alam nyo ba dahil na siya po ay nag-stop over lamang dito sa Hong Kong, yung flight niya is papuntang Dubai. So, nabigla siya nung pag-swipe ng passport niya, yung staff tumawag agad ng pulis at siya ay sinamahan doon sa office at in-interrogate. Yun ang dahilan dahil pinapulis siya sa amo niya, sinumbong siya sa immigration dahil kinalat niya yung totoong address at phone number at pangalan ng amo niya, which is hindi dapat. Alam nyo naman mga Inday na maraming gumagawa niyan dito, magbayad tayo. Uy, oo, kasi yung paglalayas natin sa utang, tayo lang din ang mapapahamak. Hindi ako magmamalinis, dami kong utang sa Pilipinas, kaya nga ako nandito, pero sa kasamang palad, hindi pa rin ako nakabayad mga day sa mga utang sa Pilipinas, kaya ako ay tumanda na dito sa Hong Kong sa pagbabakasakali na sana swertiin na at makapagbayad na tayo ng utang at tayo ay makapag-relax na doon sa Pilipinas dahil ang sama-sama naman na pag nagre-relax tayo tapos may biglang dumating na ayo na desikuan, ningil ko sa utang. Na ba? Muna nga pa dyan ko ni tambay mga guys, muna nga giantos lang yun ako ay nagsasakripisyo sa aking kaintang dito kasi hindi pa ako nakapagbayad ng mga utang mga guys. Gusto ko talagang bayaran lahat muna bago ako magpahinga sa mundo. Ay simbak ko. Bitaw, marami kasi akong mga kababayan na narinig dito sa Hong Kong ay utang tayo tapos uwi hindi na tayo babalik. Wag ganon mga day, kasi yung utang talaga lalo na't bangko mga day, alam natin na yan ay lumalaki at lumalaki yan, lalaki yan kung hindi mo babayaran. Tapos alam nyo ba mga Inday na ako po ay hindi masyadong makatulig nang dahil sa mga utang ko na hindi ko pa nabayaran mga day, pero yung iba napaka-relax, nag-utang-utang tapos ang sagana ng buhay mga day, bili ng kahit ano, tapos yung inuutangan nila ay nako Diyos ko, grabe yung budget, mas ay nako, I don't want to explain. Yun lang, gusto kong iparating, sana wag natin gamitin yung words na yan. Okay lang yan, utang tayo sa bangko tapos lalayasan natin, wag ganoon. Tingnan nyo si kabayan, kawawa siya kasi umaasa talaga yung lahat ng anak niya nag-aaral sa college. Wala pa siyang asawa, siya lang mag-isa ang tumataguyod. Tapos ngayong linggo na to, finals ng anak niya, wala pa siyang pambayad, nahuli pa siya. So ganon, hindi ibig sabihin, kasi yung Pilipina na yon is na-terminate siya guys, kaka-loan lang yan, na-terminate siya. Tapos yung loan na yun, isang buwan lang ang nabayaran niya, na-terminate siya, so umuwi siya sa Pilipinas at hindi na siya nag-apply muli hanggang yung bangko ay tumawag sa amo niya. Yung amo niya ay tumawag din sa immigration, nag-report doon na kung siya ay babalik dito sa Hong Kong, ipa-hold siya dahil meron siyang utang na tinatakasan. So yan, aral na yun, kawawa si kabayan.